natin uunahin ng Diyos. Number one, i-build mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Magkaiba po yung paniniwala at nagtitiwala. Uulitin ko there is a difference of trust and belief. Ang paniniwala, naniniwala ka lang meron Diyos, pero hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Iba't ibang reliyon, ang reliyon ay nagtuturo patungkol sa Diyos, pero hindi nila sinasabi kung paano ka mananalig sa Kanya. Ang iba ay isang organization na papasok ka rito para God bless po. God marami bless. kami, tutulong kami sa iyo, pero nagkakamali po tayo. Ang gusto ng Panginoon sa paraan ng God bless, unahin God natin ng bless. Diyos, ibigay mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Number one, aminin mong makasalanan ka. Aminin mong makasalanan ka. Lahat ng tao ay makasalanan, sabi ng Bible, 6:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, gusto ng Diyos, magtiwala ka kasabay ng iyong pagsisisi. Sapagat tayo'y makasalanan, kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mong sumampalataya sa tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesucristo. Ano ba yung ginawa ni Jesus Christ sa buhay natin? Number one, inalay niya yung kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Dahil tayo po ay kapos sa Diyos. Makasalanan po tayo. Aminin niyo man o hindi, sabi ng Bible, makasalanan tayo. Bakit? Sabi kanina ng mga ngaral, kapos po yung reliyon. Uulitin ko, ang reliyon ay nagtuturo patungkol sa Diyos, pero hindi ka dadalhin sa langit dahil tayo ay makasalanan. Bilang isang taong makasalanan, kailangan mo ng tagapagligtas. Minsan, ang tagapagligtas natin, bulsa, pera. Ang tagapagligtas natin, yung nasa abroad. Ang tagapagligtas natin, yung ating business. Kapatid, kahit marami kang kaibigan at marami kang kayamanan dito sa mundong ito, hindi kang liligtas ng mga bagay na yan. Ang kaligtasan, kailangan mo na pagligtas, walang iba kundi sa Jesucristo. Ginawa ni Jesucristo, siya po'y nabayubay doon sa krus upang ikaw at ako ay mapatawad sa ating kasalanan.